Bitang pangarap na makapag-aral ng kolehiyo habang nagtatrabaho. Mula probinsya ng Capiz ay lumuwas si Ami sa magulong syudad ng Maynila. Subalit hindi niya akalain na sa halip na pag-asa, bangungot pala ang naghihintay sa kanya. Nakaranas siya ng pang-aabuso mula sa mayamang negosyante na sinamantala ang kanyang murang edad at pagiging walang muwang sa mundo. Wala siya mapagsabihan ng kahayupang iyon na ginagawa sa kanya kahit sa best friend niyang si Seiko. Ilang taon nang lumipas, naging maaluwan ang buhay ng kanyang kaibigan nang makilala nito ang tunay na ama at mangibang bansa. Naiwan siyang nag-iisa at patuloy na dumaranas ng kalupitan. Niwala siyang lakas ng loob para sabihin yon sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang mabigo ang mga to sa kanya. Hanggang sa muling magbalik ang kaibigan niyang si Seiko sa Pilipinas, doon lang naglakas loob si Ami na sabihin ng lahat at hindi naman nagdalawang isip ang best friend niyang tulungan siya. Ipinakilala siya nito sa nakatatandang kapatid nitong abogado na si Attorney Kyoto Inoue. Mabait, gwapo at higit sa lahat ay hindi hinusgahan ng kanyang nakaraan. Hindi napigilan ni Ami na magkagusto sa kanyang tagapagligtas, pero ginawa niyang lahat para ilihim yon sa lalaki. Pero isang pangyayari ang nag-udyok kay Ami na aminin sa lalaki ang tunay na nararamdaman. Magawa kaya siyang mahalin ng gwapong abogado o siya ang sisira ng reputasyon nito bilang abogado? Anak, sigurado ka na ba? Pwede namang dito ka na lang sa probinsya natin maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Bakit kailangan sa Maynila pa? Ang balita ko maraming masasamang tao doon sa Maynila. Nag-aalalang tanong ni Lorna sa anak na si Ami. Matamis na ngumiti si Ami sa kanyang nanay Lorna. Naku nay, kung kailang na isang lana natin ng lupang sakahan, saka mo pa sasabihin sa akin yan. Paano ko matutubos ang lupa natin kung aatras ako? Pabirong sagot naman ni Ami. Ang totoo, nasasaktan si Ami dahil ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanilang tatay na maagang nawala dahil sa pneumonia. Kaya naman bilang panganay, ipinangako niya sa sariling magsisikap siya at magtitrabaho nang sa ganon ay matubos nila yon sa lalong madaling panahon. Nag-aalala lang naman ako sa iyo anak, mag-isa ka lang doon. Paano ka na lang kapag may sakit ka? Sino mag-aalaga sa iyo? Hindi pa rin mapalagay ang puso ni Lorna para sa pag-alis ng panganay na anak dahil yon ang unang beses na malalayo to sa kanila. Lubos siyang nag-aalala at nakokonsensya dahil sa edad nitong 18 ay kailangan nitong magpunta sa malayo para magtrabaho habang nag-aaral. Para sa isang magulang, napakasakit na hindi niya magampanan ang obligasyon niya sa kanyang mga anak. Sa narinig ay biglang nag-iinit ang sulok ng mga mata ni Ami, pero pilit niyang pinigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang ipakita sa kanyang ina ang pagiging mahina dahil alam niyang masasaktan din ito. Katatapos lang ni Ami ng high school at dahil gusto niyang makapag-aral ng kolehiyo habang tinutulungan ng kanyang pamilya, nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Wala siyang kaalam-alam sa Maynila pero nilakasan lang niya ang kanyang loob para sa kanyang pangarap at responsibilidad sa pamilya. Mataas ang pangarap ni Ami. Gusto niyang maging accountant at alam niyang mas magiging maganda ang kalidad ng kanyang edukasyon kung sa university sa Maynila siya mag-aaral. Plano niyang kumuha ng scholarship dahil valedictorian siya na nagtapos sa high school. Hindi naman sa minamalit niya ang mga university sa kanilang probinsya. Pero alam niya kung sa mas kilalang eskwelahan siya mag-aaral, ay mas malaki ang chance niyang makapagtrabaho sa malalaking bangko. Ano ka ba, Nay? Nasa tamang edad na ako kaya care-rebels ko na sarili ko. Ako ang panganay kaya hindi ka na dapat mag-alala, okay? Pagpapakalma pa niya dito sa kaniyakap ang ina. Gumanti rin ng mahigpit na yakap si Lorna sa anak. O basta tumawag ka o mag-text kapag may problema ha? O kapag nahihirapan ka na sa pag-aaral at pagtatrabaho, umuwi ka na rito at ako nang bahala sa lahat. Opo, Nay. Kayo na pong bahala kay Nene at Totoy ha? Bilin pa niya na ang tinutukoy ay yung mga nakababatang kapatid na kapwa na elementary pa lang. Nakangiti namang tumango ang kanyang nanay.
Oo anak, ako nang bahala. O siya, sumakay ka na ng bus at baka wala ka ng maupuan. Pagtataboy pa ni Lorna sa anak, bagamat baka sa mukha ang matinding kalungkutan. Opo, Nay. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag po kayo magpapagod ng husto dahil baka magkasakit kayo. Mahal ko kayo, Nanay. Pagpapaalam ni Ami habang kumakaway papalayo. Mahal din kita, anak. Mag-ingat ka. Ganti naman ni Lorna na hindi na napigilan pa ang sariling maiyak. Samantala, nang tumalikod na isa kaibinuhos ni Ami ang emosyon. Pitpit ang isang malaking backpack. Umiyak siyang naglalakad palayo sa kanyang nanay at mabilis na sumakay sa bus papunta sa pier. Doon siya sasakay ng barko patungo sa Maynilang aabuti ng halos 2 araw. Nang maupo sa bus seat, ay hilam ang luhang lumingon si Ami sa kanyang nanay sa labas ng bintana. Gaya niya, umiiyak din ito dahil kitang-kita niya nagpahid ito ng luha gamit ang manggas ng suot nitong blouse. Ilang sandali pa nga'y umandar na ang bus at habang papalayo ito sa terminal ay panay ang iyak ni Ami habang nakatingin sa kanyang nanay Lorna. Panay ang kaway niya at wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga kapwa niya pasahero. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makita niya ang kanyang nanay bago tutuluyang mawala sa kanyang paningin. Makalipas ang mahigit kumulang 20 oras ay nakababa na si Ami ng barko at ayon sa mga pasaherong nakasabay niya ay naroon sila sa Manila North Harbor sa Tondo, Manila. Alauna ng hapon yon at dahil hindi alam kung saan pupunta, ang una niyang hinanap ay ang boarding house o apartment na pwede niyang tuluyan. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakatungtong ng Maynila si Ami na mula sa probinsya kaya ang lahat na nakikita niya ay bago sa kanyang paningin. Mga nagtataasang gusali, maingay na paligid at isang damakmak na mga sasakyang nagsisiksikan sa masikip na kalsada. Saan kaya ako pupunta? Tanong ni Ami sa sarili habang liningalinga at naghahanap ng maaring mapagtanungan. Ni hindi niya alintanang mainit na araw na tumatama sa kanyang balat habang bitbitang malaking backpack. May ilang minuto na rin naglalakad si Ami nang madaan siya sa isang maliit na karinderya. Naalala niyang kagabi pa ang huling kain niya dahil naubos na ang pagkain pinabaon sa kanya ng kanyang nanay Lorna at nagtitipid siya ng pera. Lumapit si Ami sa karinderya at lalo siyang nagutom ng masamyo ang masarap na amoy ng mga pagkain. Anong sayo, iha? Tanong kay Ami ng may edad na tendera. Sandali nag-isip si Ami dahil kailangan niyang magtipid ng pera upang maipangbayad sa upa at pambili ng pagkain habang walang trabaho. Kalahating order lang ng gulay at isang kanin ng tanghalian niya. Galing ka ba ng probinsya, iha? Usisa pa ng tindera na mapansin na may dala siyang malaking backpack. Marahang tumango naman si Ami. Opo. Kung ganon, mag-ingat ka sa mga snatcher at manggagancho dito sa Maynila. Ang madalas nilang target ay yung mga tulad mo na walang alam sa lugar na ito. Paalala ng tindera sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Ami sa narinig. Di yata't totoo ang sinasabi ng nanay niya na maraming masasamang tao sa Maynila. Saan ka ba pupunta niyan? May kamag-anak ka ba dito? Tanong pa ng matanda sa kanya. Naghahanap po ako ng boarding house o kaya apartment po. Magalang naman na sagot ni Ami. Naghahanap ka ng apartment? Kung gusto mo doon ka sa inuupahan ko. Ako lang mag-isa sa kwarto ko. Singit ng isang babae sa usapan nilang iyon ng tindera. Nilingon ni Ami ang babaeng nagsalita. Maganda ito at mistisa, bilugan ng mga mata at napakaamon ng mukha. Sa tingin niya ay mas matanda lang siya dito ng ilang taon. Talaga? Magkano naman ang upa? Sagot niya sa babae. 5,000 kasama ng tubig at kuryente. Sagot naman ng babae na kiming nakangiti. O ayan, regular customer ko yang si Camille. At mapagkakatiwalaan yan, mabait pang bata. Kung sa kanya ka sasama, tsak na hindi ka mapapahamak. Sabat naman ng matandang tendera. Sa narinig ay napangiti si Ami. Tama ngang matandang tendera, mukhang mapagkakatiwalaan nga ito. Sige, sasama ako sa'yo, sagot niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong pa niya. Ako si Camille Asuncion, ikaw? Balik tanong nito. Ako naman si Amelinda del Rosario. Pero pwede mo kong tawaging Ami na lang. Nice to meet you, Camille. Ganun din sa'yo, Ami.
Let's break up, Ami. I can't do this anymore. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Ami sa narinig. Ang mga salitang iyon ay para bang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Maging ang kanyang luha ay biglang bumalong na para bang isang ulan na walang tigil sa pagbuhos. Paano na lang siya kung iiwan siya ni Jake? Si Jake na lang ang tanging kakampi niya pero iiwan pa siya nito. Bakit? Paano nito nagagawang makipaghiwalay sa kanya gayong 7 taon na sila nito? Ganun lang ba talaga kadali para kay Jake na iwan siya pagkatapos ng lahat? Ang akala niya ay tanggap siya nito. Tanggap nito ang pagkatao niya. Pero bakit bigla na lang itong makikipaghiwalay sa kanya? Did she do something wrong? Aren't they planning to get married? Hinawakan ni Ami ang kamay ng nobyo habang umiiyak. Jake naman, 7 years na tayo. Bakit ngayon ka pa makikipaghiwalay sa akin? Did I do something wrong? Don't you love me anymore? Umiiyak niyang tanong. Nagulat si Ami nang biglang iwaksi ni Jake ang kamay nito na para bang diring-diri sa kanya. I'm sorry, Ami. Narealize ko hindi po pala kayang ituloy ang relasyon natin. Besides, ano na lang ang sasabihin ng parents ko kapag nalaman nilang tungkol sa'yo? Parang sinampal si Ami sa narinig mula sa nobyo. Mapait siyang napangiti habang patuloy na humahagulhol. Oo nga naman, sino bang tatanggap sa tulad niyang maruming babae at biktima ng pang-aabuso? Wala. Ang buong akala ni Ami, si Jake ng lalaking makakasama niya habang buhay. Dahil simula noong makilala niya ito, tinanggap ang pagkatao niya. Ay tinrato siya nito ng tama. Ipinakita at pinaramdam ni Jake kung gaano siya nito kamahal sa kabila ng marumi niyang nakaraan. Is it that easy for you to throw away the 7 years we spent together, Jake? Akala ko ba tanggap mo ko? Humahagulhol pa ring tanong ni Ami sa nobyo. Tila ba nairita si Jake sa narinig, tumayo ito at tumalikod sa kanya habang sinasabunutan ng sariling buhok. Nang muli itong humarap sa kanya ay hilam na ng luhang mga mata nito na ikinagulat naman niya. Hindi ba pwedeng na-realize ko lang na ayaw ko na, Ami? Pwede bang pakawalan mo na ako, please? Don't be selfish. Nakikiusap na saad ni Jake dahil hindi niya kayang tignan na umiiyak ang lalaking pinakamamahal dahil sa kanya. The truth is, she understands Jake. Inisip lang nitong mararamdaman ng parents nito kapag nalaman nilang ang anak nila ay pumatol sa babaeng tulad niya. She should be grateful to Jake because their relationship lasted 7 years. And during those 7 years, it was the happiest part of her life. Matapos ng mahabang paghagulhol sa wakas ay muling humarap si Ami sa nobyo. Nilapitan niya ito at mapait na ngumiti. Can I hug you one last time? Tanong niya. Wala namang pag-anilangan na tumango si Jake. Siya na ang unang yumakap kay Ami nang napakahigpit. Thank you for everything, Jake. Puno ng damdaming saad ni Ami habang umiiyak. Ang sakit-sakit ng kanyang dibdib. Para siyang paulit-ulit na sinasaksak ng mga sandaling iyon. Mahal na mahal niya si Jake kaya napakasakit para sa kanya na makipaghiwalay sa taong naging parte na ng kanyang buhay. Take care of yourself, Amelinda. Matapos marinig iyon ay tumalikod na si Ami at lumabas sa kondo ni Jake habang panay ang pagtulo ng mga luha. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga taong nakakasalubong niya. Basta ang mahalaga ay maganda pa rin naman siya kahit na umiiyak. Kinabukasan, magang-maga ang mga mata ni Ami. Pero dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho kaya pinilit niyang kumilos. Sa bangko siya nagtatrabaho bilang bank teller at maganda naman ang kanyang sahod. Nasusuportahan niya ang kanyang pamilya at naibibigay na niya ang gusto ng mga to. Sa isang magandang university siya nakapag-aral sa St. Clair University. Tulad ng best friend niya si Camille, nakapasok din siya sa university na may full scholarship. While studying, she took on many part-time jobs, work here, study there, that became her everyday routine. And because of her dedication, she completed her studies in accounting. Pero sa kabila ng pagtupad niya sa kanyang pangarap ay dumaranas siya ng matinding pang-aabuso mula sa mayamang negosyante na si Harold Badjaras. Ang lalaking sumira ng kanyang pagkababae at pagkatao. Ito rin ang naging dahilan kung bakit basura ang tingin niya sa kanyang sarili. Kung tutuusin nga, napakatatag niya dahil baka kung sa iba nangyari, ang nararanasan niya ay baka matagal nang nabaliw. Pero siya, ang tanging iniisip lang niya
ay kapakanan ng kanyang pamilya, kaya kahit na paulit-ulit siyang nakaranas ng pang-aabuso, ay nananatili siyang matatag. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema, lalo na sa kanyang nanay Lorna. Ayaw niyang malaman ito kung gaano kalunos-lunos ang pinagdaanan niya sa malupit na mundo, kapalit na magandang buhay para sa pamilya. Hindi rin niya masabi sa best friend niya ang tungkol sa naranasan niya dahil nahihiya siya. Isa pa, bigla rin itong nawala na parang bula at hindi niya malaman kung saan nagpunta. Nag-aalala siya dito dahil ilang taon nitong nawawala at natatakot siya na baka napaano na si Camille. Nang minsan naman siyang magsumbong sa mga pulis at narinig ang pangalan ni Harold Bajaras, ay tila nabahag ang buntot ng mga to. At pinayuhan pa siyang baliwalain na lang ang reklamo dahil hindi basta-bastang tao si Harold Bajaras. Malakas daw ang impluwensya nito dahil may kapatid itong politiko at kilala sa business world. Pinagbantaan din nito ang kanyang pamilya na papatayin sa oras na tumanggi siya sa gusto nito. Lalo pat natukoy na rin nito ang probinsya kung saan ang kanyang nanay at mga kapatid. Kaya sa takot na baka mapahamak ang pamilya niya, pikit mata niyang tinanggap ang lahat. And because of that, she completely lost hope that anyone would help her and get out of the abuse and manipulation. Gamit ang concealer, tinakpan ni Ami ang namamaga at nangingitim niyang mga mata. Importante kasi na maging presentable siya habang nakaharap ang kanilang mga kliyente. Habang nakaupo sa desk at gumagawa ng paperwork, isang lalaki ang biglang naupo sa harapan niya. "Excuse me sir, next desk na lang po please," ani habang ang mga mata ay nakapako sa ginagawa. "Is that how you treat your client?" Anang baritonong tinig. Otomatikong nagangat ng tingin si Ami nang marinig ang boses na yon at nanginig ang buo niyang katawan nang makita ko sinong lalaking nakaupo sa kanyang harapan at nakangisi sa kanya. Bakit ka nandito? Hayop ka." Maring ngunit mahina niyang tanong kay Harold Bajaras. Nakakuyom ang kanyang mga kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. "Have you forgotten? Today is my birthday. I want you to come at my villa and spend your night with me." Pabulong namang sagot ni Harold na namamaaos sa tinig. 5:00 ng hapon na eksaktong labas ni Ami at otomatikong nanginig ang kanyang mga kamay nang makitang isang itim na Rolls Royce na nakapark sa tapat ng bangko kung saan siya nagtatrabaho. Isang bodyguard ang nakatayo sa labas habang hinihintay siya. Habang papalapit ay nanlumo si Ami dahil alam niya na kahit na anong gawin niya ay hindi na siya makakatakas pa sa kamay ni Harold Bajaras. Ni mga pulis ay ayaw tumulong sa kanya dahil marinig lang ang pangalan nito ay parang asong nababahag ang buntot. Gustuhin man niyang tumakbo at tumakas kay Harold ng mga sandaling yon, alam ni Ami na magiging useless lang ang lahat dahil magkikita at magkikita rin siya nito. Nang minsan ngang sinubukan niyang magtago, sa halip na hanapin siya ay ang kanyang pamilya sa kapis ang pinuntahan ng mga to. Sa takot niya na may mangyaring masama sa pamilya, ay kusa na siyang lumabas sa pinagtataguan. "Good evening, Miss Del Rosario," bati ng bodyguard ni Harold sabay bukas ng pinto ng backseat. Doon, kitang-kita niyang nakangisi ang lalaki na parabang tuwang-tuwa sa pagiging masunurin niya. Amish body stiffened as she sat down next to the crazy man. She felt as if she had been bitten by a poisonous snake and was suddenly paralyzed. "Hello honey, I really miss you." Nakangising bati ni Harold nang maupo sa tabi niya ang dalagang kinababaliwan niya. Hinalikan pa niya ito sa labi pero katulad ng dati ay hindi pa rin tumutugon kaya nakaramdam siya ng iritasyon. Sa inis niya, hindi niya mapigilang kagatin ng labi nito at sa lakas noon ay nagdugo yun. Pinilit ni Ami na baliwalain ang hapdi ng dumudugong labi pero hindi niya mapigilang pumatak ang kanyang mga luha. Pero kaagad din niyang pinunasan iyon dahil ayaw ni Harold na makikita siyang umiiyak dahil may nagagalit ito. "Sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko, honey. I promise I will give you everything you want." Wika ni Harold sa kamarahang pinadaanan ng hintuturo nito ang labi at pisngi ng dalaga. Oo, tumatangong sagot ni Ami. "Good girl." Harold gently stroked the girl's long hair as if she were a child being cared for. In fact, Harold had been taking care of Ami for a long time since she was only 20 years old. At ngayong 28 years old na ito ay malaking pera at oras na rin ang ginugol niya para sa dalaga.
Kaya naman hindi siya makakapayag na wala siyang makukuha mula dito. But Harold Bajaras is a fool because no matter what he gives Amy, she won't be able to love him. For Amy, Harold Bajaras is the most evil person she has ever met in her entire life. Sa villa na pagmamayari ni Harold na matatagpuan sa probinsya ng Batangas niya dinala si Amy. Ang villa ay malapit sa tabing dagat at talagang makapigil hininga ang panoramic view dahil kitang-kita mula doon ang Taal Volcano. If Amy had someone else with her in that place, like Jake, she would have really appreciated that breathtaking view. But no, that beautiful place felt like hell to her because of Harold Bajaras. Matapos makapagpahinga ng konti ay nagpahanda si Harold ng dinner sa caretaker ng villa. Si Manang Tessie, mabait ito kay Amy kaya kahit paano kumakalma siya kapag dinadala siya doon ng lalaki. Come here, Amy. Eat with me. Anyaya pa ni Harold sa kanaupo sa pabilog na dining table. Nagatubili nang lumapit si Amy dahil kahit gaano pa kasarap ang pagkain na sa harapan niya, ay nasusuka siya lalo pat kasalo niya si Harold. Sige na iha, lumapit ka na. Bulong naman ni Manang Tessie na nakatayo sa tabi niya. Baka magalit pa si Sir Harold at saktan ka. Dagdag pa ng matanda. Maging si Manang Tasing ay saksi din kung paano maltrutuhin ng kanyang amo ang dalaga. Pero dahil isa lang siyang utusan kaya wala siyang magawa kung hindi magbulag-bulagan. Kung minsan pa nga ay siya ang gumagamot ng mga sugat ni Amy. Subalit bukod doon ay wala na siyang ibang ginagawa pa. Natatakot din si Manang sa kanyang amo dahil alam niyang kayang-kaya siyang ipapatay. Kaya naman sa halip na makialam ay nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan na lang siya. Aandap-andap na naupo si Amy sa harap ni Harold at kahit labag sa loob niya ay sumandok siya ng pagkain sa kanyang plato. Bakit yan lang ang kakainin mo? Marami akong ipinaluto kay Manang. Anong gusto mo? Ako pang magsubo? Sita ni Harold sa plato ng babaeng kakarampot ang laman. Takot naman na tumingin si Amy sa kaharap at nanginginig ang boses na nagsalita. Busog pa kasi ako. Kumain kasi ako kanina sa... Hindi na ituloy pa ni Amy ang sanay sasabihin ng walang ano-ano isinubo sa kanya ni Harold ang kutsarang punong-puno ng pagkain. Please, tama na! Nagpupumigla si Amy sa ginagawa nito dahil halos mabulunan na siya pero hindi ito natinag. Mga ilang kutsara pa ng pagkain ang isinubo nito sa kanya bago siya tigilan. Hindi niya mailuwa ang mga pagkain iyon dahil hawak ng malaking kamay ni Harold ang kanyang bibig upang pigilan yon. Nang bitawan siya ni Harold ay pinigilan niyang isuka ang laman ng bibig dahil paniguradong sasaktan na naman siya nito. Si Manang Tasing naman ay biglang tumalilis na para bang ayaw na nitong makita pa ang mga nangyayari. Habag na habag siya sa dalaga pero wala naman siyang kayang gawin para dito. When I say eat, eat! Sigaw ni Harold sa kanya na nanilisik ang mga mata. Oo, nahintakutang sagot naman ni Amy. Good girl, nakangiting sagot naman ni Harold. Muling naupo si Harold at nagpatuloy sila sa pagkain. Si Amy kahit na nasusuka sa dami ng pagkain sa plato niya ay pinilit niyang ubusin para hindi masaktan pa. Gusto niyang tumakbo ng mga sandaling iyon pero baka kapag ginawa niya yun ay mapatay lang siya nito. Kaya wala siyang magawa kung hindi maupo at kumain hanggang sa masuka siya sa sobrang kabusugan. Nang matapos ang dinner kaagad siyang dinala ni Harold sa master's bedroom. Halos ayaw niya maglakad habang hawak-hawak siya nito sa braso. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa takot. Sadista si Harold at gustong-gusto nitong sinasaktan siya habang ginagawa nitong kahayupan sa kanya. Do you want me to drag you or will you come with me on yours? Tanong ni Harold na bakas ang iritasyon sa tinig. Kilalang kilala mo ko, Amy. Maikli ang pasensya ko. Sasama naman ako, sagot ni Amy sa kanang patianod sa lalaki nang dalhin siya nito sa kwarto. Mistulang impyernong lugar na yon para kay Amy dahil alam niya kung anong kasunod noon. Nang makapasok sa master's bedroom, nilock ni Harold ang pinto nun at saka walang sabi-sabing sinunggaban siya ng halik sa labi. Katulad ng dati, mistulang lang robot si Amy ng mga sandaling iyon at hinahayaan lang ang lalaki na gawin ng gusto nito. Maya-maya pa'y walang ano-ano'y binuhat siya nito at inihagis sa king-size bed. Doon na bumulalas ng iyak si Amy. Pero sa halip na maawa ay mas lalong ginanahan si Harold sa nakikita. He loves those who beg him because it's like music to his ears.
Kasunod noon inilabas ni Harold ang 2 posas at lumapit kay Amy na nanginginig sa takot ng mga oras na yun. Please, ayaw ko. Maawa ka sa akin. Pagmamakaawa ni Amy habang umiiyak, pero mistulang walang naririnig si Harold na mga sandaling iyon at pinosas nito ang mga kamay at paa ng dalaga sa magkabilang kanto ng kama. At matapos noon ay umibabaw to sa kawawang si Amy at parang hayop na hayok sa sariwang laman. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Amy mula sa mga kamay ni Harold? Sinong taong tutulong sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.